maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang araw po sa inyong lahat. Good afternoon, good morning, good evening. Ano man po ang oras sa inyo pong pagsama sa amin dito nga po sa programang Moms at Heart. Ito po ang inyong Mami Beserios para na naman sa isang huntahan na may kinalaman sa Season Talk. Paano po natin kakausapin ng ating mga bata, lalo na nga po dito sa mga kaganapan na very serious and they are affected dahil isa po sa challenge ng ating mga bata ay paano ba paghiwalayin ang virtual at ang realidad. At dahil dyan, nagkakaroon nga po sila ng mga iba't ibang kaganapan sa kanila pong kaisipan. So paano natin ito gagawin? Magkaroon po tayo ng Season Talk at yan po ay patungkol sa how do they react, respond, take it, mga life quakes. Paano po ito gagawin? Sa ilang sandali, pag-uusapan po natin. Kaya po makinig kayo sa pamamagitan ng 702 DZAS AM Bond. O di ka naman po ay kumonek. Kung kayo po ay pinagpala ng isang Wi-Fi connection, pwede po tayo sa FEBC Radio TV kung saan kami po ay inyong mapapanood. Ganon din naman po sa ating Facebook ng Moms at Heart or Memo ni Mami. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po ay atin ang i-welcome ang ating pong kahuntahan for this time. Mag-share ng mga bagay-bagay patungkol sa paano nga po ba lalagyan natin ng kakaibang tuon, pamamaraan, ang pakikipag-usap sa ating mga anak when it comes to telling them, wala na tayong magagawa, yan na talaga yan because of this life quakes. Hello, Ma'am si Joanne. How are you? Kumusta ang life? Magandang buhay? Magandang araw po. Magandang hapon, Mami Bessie at sa ating pong makinig at manunood sa ating pong FB or sa ating pong social media. Magandang hapon po sa inyo. Tanong niyo po sa akin ay kung ako'y kamusta na, sa awa po at haba sa grasya ng Panginoon ay okay naman po. Good answer. Lahat naman tayo ay umaasa lamang sa tinatawag nating habag, gabay, at biyaya ng ating Panginoon. Yan po ay hindi sa isang relihiyon nakasalalay, kung hindi sa isang relasyon. At hindi po tayo nagsasabi na, ito yung dapat na religion, ito yung dapat sumali, ang ating pong sinasabi, at hindi po ito nag-endorse ng anumang relihiyon kung hindi isang relasyon. At yan, alam mo, Ma'am si Joanne, ang nakakatuwa sa mga development ngayon, lalo na nga yung mga lumalabas na mga artificial intelligence. Ay, napakarami mo talagang maa-access na kung ano-anong bagay patungkol sa kinalaman ng isang relasyon sa Panginoon nang hindi dahil sa relihiyon. Marami itong sinasabi sa mga pagsasaliksik, kaya maganda. Hindi lamang ideya, hindi lamang obserbasyon, hindi lamang personal, kung hindi may mga pag-aaral na nagsasabi na ang tao daw na merong relasyon sa isang Panginoon ay merong kakaibang pananaw sa buhay, may ibang pagtanggap sa mga kaganapan ng buhay, at higit sa lahat, meron daw kakaibang ningning at liwanag ang kanyang tahak sa kanyang pag-asa. Uy, lalim malalim ba? Malalim. Naniwala po kung galing po kayo ng Talisay, Batangas niyan, sa lalim ng inyo pong mga binigkas na salita. Yeah. Okay. Si Ma'am si Joanne po ay isa po itong guro. Yan. Nagtuturo ka, di ba, sa college? Yes po. Oo. At ang iyong mga tinuturuan ay ano nga mga tinuturuan mo? Anong courses nila?
Ngayon po, ako po ay nagtuturo ng general subject sa CBA. We call it CBA, but College of Business Accountancy Department. Course po. Puro course po yun ng mga businesses. Doon po ako ngayon. Mm-mm. Okay, oo. At alam mo, di ba, pataas ng pataas ngayon ang mga kaganapan sa buhay ng bata, yung tinatawag na mental challenge. Napapansin mo ba yan sa mga bata mo? Yes. Most of Oo. the time. Example. Yes. Sige nga, kwentuhan mo nga kami na example. No names, of course, no names. Saka hindi ko naman sinabi Yeah. kung saan kang kolehiyo, okay? Mm, ah, Anong mga kaganapan? yung bigla na lang hindi papasok because Mhm. of family, mayroong problema sa pamilya, o minsan naman talagang masasabi lang, ngayon talagang no, simula na yata kung nagkaroon ng pandemic, yung tinatawag na mental health, minsan masyado na nilang in-embrace kasi yung mental health issues na yan po At then, siguro, bibigyan din po natin ng halaga o bibigyan din po natin minsan talaga ng pansin kasi baka nga ay nakakaranas po sila ng ganong problema, yung ganong issue. Pero minsan naman kailangan mong maging sensitive dahil may mga dumating nagiging ano na lang Yung parang nagiging ano na lang po nila na, oy, depressed po ako. Even without knowing what's the meaning of depressed, kahit na-stress lang because of the heavy, kailangan mo rin ipaliwanag po na sa isang nag-aaral, talagang hindi na, laging nandoon yung stress. Kasi ilang subjects Pero sa kanila, ang stress po, they identify as depressed agad, depression ka agad. Sabi ko, parang malayo yata. So you have to explain it to them na ano po, na hindi. Kailangan mo rin sila i-encourage na to finish. Tapusin ang bawat SEM para po sila ay makagraduate after 4 years. Agree. Kasi parang minsan yung salitang depressed, parang wala lang, no? Parang bukang bibig na lang nila, no? Bawa nalulungkot, at may mga bagay na hindi sila naabot. Parang, uy, alam mo, ma'am, depressed ako kasi ganito, ganyan. Tapos pag makikinig ka sa kanila, of course, hindi ka naman pwede makipagtalo, no? Na, yan lang, na-depress ka na, o di ba, yung mga gano'n, ano? So, it's actually getting into, parang using the term loosely, yan, no? Parang naalala ko rin, hello, mga mamshis, no? Yung pong minsan ay sinasabi rin natin na, naku, itong anak ko na ito, parang ano to, ADHD, parang ganyan, di ba, no? Yung mga ganun sinasabi, ADHD. Pero dapat po ay itong salitang depressed at saka yung ADHD, these are mga terminologies na ang nagsasabi po sa atin dapat ng ganitong kondisyon, no? Ng isang tao o ng anak natin ay yun pong professional. Yan, Actually, professional. doctor, Hindi po opo. parang haka-haka lang natin na sobrang likot itong bata o kaya ito naman ay parang naramdaman mo na ang lungkot-lungkot mo. Ayan, di ba? So, yun po ay pag-ingatan natin kasi kapag nagbanggit na tayo ng mga depressed at saka yung ADHD na ito, ay tinatakan na natin sila. Nilagyan na natin ngayon ng tatak yung ating nararamdaman or nakikita sa ating pong mga bata. At hindi po ito makakaganda. Kasi parang paniniwalaan na nga niya yun, di ba? No? Even the word ang kulit, no? Dapat hindi din natin ito sinasabi kasi it's a general term na ano ba talaga ibig sabihin na makulit? Diba, hindi matigil ang kilos ng bata. Ang kulit na talaga. Pero let's be more objective, no? Ilarawan natin. Naku anak, alam mo ba? Nahihilo na ako sa'yo. Ikot ka ng ikot. No? Ikot ka ng Tanong ka ng ikot. tanong. Oo, yan. Okay, anak, sandali Kasi nakakasampung tanong ka na eh. Binilang mo pa di ba, no? Tapos medyo himasi-masi mo siya. Hihinga lang ako sandali Kumain kaya muna tayo. Magmerienda muna tayo. Ayan. Tapos saka tayo mag-Google, di ba? Para at least, na-describe mo lang siya. Hindi yung ang kulit-kulit. Okay? Well, atin pong mga naunang sinabing yan ay may kinalaman dito sa ating pag-uusapan dahil ang tuon natin ay season talks. Yan. At ang season talks, gaya ng aking laging nasa babanggit, ito yung uri ng pagsasalita o pagkausap sa ating mga bata na hindi ka lang padalos-dalos. Lalagyan mo siya ng palasa. Yan.
And when Mm. you say palasa, ingat ka rin, di ba, no? Huwag mo siyang taktakan ng ng paminta, di ba? At sobrang umalat na yan, ano? Parang naalala ko, parang ano, may mga cooks tayo na minsan mahilig maglagay ng mga paminta, no? So, Opo. yun po, no? Paano natin ito i-regulate? Ayun po. Kaya season talks, we regulate. Kaya season talks, we are conscious na ang panlasa ng bawat bata ay iba-iba. O, di ba? Season, di ba? What may be maalat to you, matabang pa sa akin yan, di ba? So, let's learn to know our children. Ngayon, ang tuon po ng ating season talk ay may kinalaman din sa life quakes. Diba? Life quakes. Mga bata ngayon ay, di ba sanay na sanay kasi sila sa virtual? They are the digital natives. And when you say virtual and digital, of course, hindi ito makatotohanan. No? Kaya nga, parang pag tinawid natin na ito na yung katotohanan, parang, sandali, naliligaw sila, di ba? Yes. Naliligaw. Mm. Ayan, alam ko background mo ay ano, computer ka rin, di ba? Bakit nga ba itong ating tinatawag na virtual ay digital ay parang hindi mo mailapat sa natural? Ano ba ang nature ng ating digital na mga kaganapan? Sa ngayon po kasi talagang hindi na natin maiiwasan, Mami Bessie eh. Talagang pag sinabi nating sa mundong ginagalawan ay hindi talaga natin maano na yung evolve yung pag-evolve ng computers ng yan yung mga virtual eh kahit nga po ngayon 'di ba kaya nang dayain yung kahit na hindi naman talaga ikaw yung nagsasalita gagamitin lang yung pictures mo nagsasalita na at pwede nang gamitin sa social media pwede nang gawing marketing, pero ang ginagamit niya yung mukha mo. Di ba po? Yung mga, yun yung mga, hindi na talaga, naging, nagiging ano na rin sa mga bata kasi para sa kanila, madali. Parang Yes, oo. napakadali. Parang instant. Mm-mm. Everything. Lahat po ay instant. Pati nga po pagkain, di ba? Fast food, instant, noodles. Kaya so parang sa kanila, Delivery. opo, delivery pag ayaw mo magluto. Pero para sa kanila, eh, yun mas madali kasi ang buhay. Mm-mm. Yung tinatawag natin yan, computer world, virtual, at ngayon, kahit po sa atin ngayon, Mami, talagang virtual na ang ating, ano let's say, sa radyo, sa maparadyo, mapa-TV, kaya na because of the virtual conferences, mga seminar. So, madali na po talaga ang Ay, communication. Ang communication. yes, Which oo. is good for now, pero yun pag-uusapan ano ang nagiging holdback ano po yung nagiging negative pagdating po sa mga virtual or dito yung ating computer world. What I'd like to pick up doon sa sinabi mo, ito, no, kaya kailangan natin talagang tingnan ito, no, as mga adults and in terms of talking to minsan tayo kasali din dito, di ba, yung mga adults, naliligaw na nga rin yung brains natin, di ba, no? Kung alin ba talagang totoo, no? Okay. Gusto kong pick upin yung salita mong madali. Pangalawa, yung komportable. At pangatlo, yung within their own, gaganyan-ganyan lang, di ba? Opo, Parang tap lang, di ba? Tapos ganun-ganun, di ba? Tapos lalabas na, di ba? one click. Hindi yun ang totoong buhay. Mm. Hindi yan ang totoong buhay. And kaya natin ito magandang pagtuunan natin, mga moms at heart, okay? Ay ito pong life quakes na nagaganap na ito, hindi ma-process ng ating mga bata. Kasi hindi ito parang hindi pwedeng ikahon dun sa kanilang digital knowledge, di ba? Ito yung makatotohanan. So halimbawa, example sa life coach, yung biglang nawalan ng trabaho yung tatay, di ba? So biglang bababa ngayon yung finances, di ba? Or kinuha ng Lord yung nanay or yung tatay, di ba? Or minsan nga pets lang nilang kinuha di ba? Parang Mm. affected na sila, namatay si kanyang tuta, yung kanyang pusa or kung ano pa man or laruan, no? Anything na naka-attach. So yun, hindi nila ngayon ito ma-process.
itong mga tinatawag na changes. Yan. At ito po ang ating tutuunan ngayon dahil naka-wire na masyado ang isip ng ating mga bata. Parang salasalabat na sa isip nila na madali ang buhay, kaya ko yang gawin. Kasi nga digital, di ba? At the click or at the mouse, mga ganyan, or yung kanyang cellphone, konektado na ako agad. I can just, yung sabi mo nga, di ba, akala mo ikaw yung nagsasalita, pero hindi, di ba, no? So they can do all these tricks. Hindi pwedeng i-trick ang totoong buhay. Hindi mo pwedeng gawin yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At pag nabuko ang katotohanan, yun na ang kanilang problema. And so, okay, so tatlong bagay po yung ating tutuunan dito na ang lahat ay nagsisimula sa salitang set. Set. Set is used here as a verb. Yan, set, di ba? Hindi yung set na parang sa mathematics, di ba? Set A and set B, yan, di doon. Set, ibig sabihin po ay pandiwa, it's an action word na isang action po ang dapat nating ilahad sa ating pong mga bata sa ating pakikipag-usap. So yung tatlong yan, ang uunahin natin ay set the talks. Ayan. Ano yung ikakausap natin sa kanila? At dahil season talks ito, ay mahirap kasing tanggapin kung ano nga yung realidad, di ba? Hindi ito kayang ipoprograma na kamukha ng i-virtual lang ng bata, di ba? O iseset niya yung mga kung ano-ano dun sa kanyang computer at lalabas, no, di ba? Like sa AI, no, na alam mo ba yung drawing sa AI, no? Parang mag-feed ka lang sa AI ng kung ano-ano. Presto, lalabas yung drawing, ang ganda, no? So hindi po ito kakayanin ng ganon. Okay, paano ito, Ma'am si Joanne, yung set the talks? Ano ba yung ating pwedeng idiin sa ating mga bata na uri ng usapan? Dito po papasok yung things that can't always be as we like it to happen. Katulad nung there are realities that can be changed, and the fact of life need to be accepted even when in pain. Set the talk, dito po papasok yung embracing life realities. But lagyan po natin siya ng set the talk, embracing life realities, and because this is the reality, but lagyan din po natin siya ng with faith. Kasi minsan nawawala po yung we embrace the reality of life, but then wala na po yung Tagalog ng faith, hope, pananampalataya. So, ito po, paano natin i-embrace yung pong buhay, yung realidad ng buhay na may pananampalataya. Okay, yes. Yung pananampalataya, mamaya natin pupuntahan yan Yes, para dun opo. sa ating set the mind, okay? Yes. But ang ipipick up ko muna sa salita mo ngayon is the word embrace, okay? Kasi yung ating sinasabi rito is when we set the talks, ito yung mga katotohanan, masakit man at hindi, nagulat man yung bata at ito bilang pamilya, ay hindi na magbabago. Ito na ito. Hindi ito kayang i-AI lang na ipoprograma at hindi rin ito kaya na parang i-filter lang para mabago ang muka, di ba? Ito yung katotohanan, nawala na yung isa or nagbago na itong isa or umalis na yung isa, di ba? At kung ano-ano pa, nasunugan yung mga ganong bagay or ninakawan or naloko, ang dami mating maaring pwedeng maganap na nakaapekto dito sa ating buhay. So set the talk. And kaya ako pinipick up yung salita mong embrace, it's not just the reality that we have to embrace. Habang nakikipag-usap tayo sa bata, maganda hinahagyo natin. Naka-embrace din tayo sa kanila. True. And when we do this, meron tayong affection, no? Na inilalakip doon sa ating set the talk. Na ipinapaunawa natin sa mga bata that when we set the talk na, anak, alam natin na hindi na talaga ito yung buhay natin kasi ito na yan ngayon no? Pero yan, so you embrace the child, minsan iparamdam mo sa kanya na ikaw din mismo ay inilalagay mo yung sarili mo na tinatanggap mo rin
Kaya po mahalaga when we set the talk, ay unahin muna rin natin yung sarili natin. Kasi kung tayo po mismo ay may alinlangan, kung tayo din mismo po ay meron din tayong parang um, yung tinatawag nating resistance, no? Doon sa kaganapan sa ating buhay, ay hindi po natin mailalagay itong set the talks na there are things in life, painful man. Oh, yun nga, parang bakit nangyari to? Hurt ka talaga, no? Pero yun na yun eh. Yun na yun. Yun na yun. Kahit umiyak ka pa araw, gabi-gabi, hindi kayang hugasan ng iyong pag-iyak na bumalik yung dati. Maaring mahugasan, siguro ma-release yung iyong emotion, and that is for the second part ng set, no? But ito po, no, when we say set the talk, napakaganda po na ipaunawa natin sa mga bata na tanggapin ang isang bagay. That the given facts of life ay hindi mababago. Kaya mahalaga na tayo bilang adult, ayun din ang paniniwala. O siguro doon gagamitin minsan tayo yung paniniwala, no? Yes po. So tama. Ano ang masasabi mo doon? You mentioned, Mami Bessie, kanina yung facts eh. Yung fact, yung katotohanan. The facts of life need to be accepted even when we are in pain or even when they bring pain. Yun po, lalo sa mga bata. Di ba po? Pero sa totoo lang, kapag magpapaliwanag ka sa bata, minsan kala lang po natin na underestimate natin sila pero naiintindihan nila. Mas madali po nilang naiintindihan kapag alam nila na at nakikita kasi nila. Ngayon po kasi ang mga bata hindi naman akala lang po natin bata. Pero yun pala pag nakikinig sila at pinaliwanag na nila kung ano yung side nila, mas magaling pa po sila sa atin sa totoo lang. Mas iba ang insight nila. Sila pa nga yung magsasabi ng sa adult na it's okay. Ha? Yes, Yung oo. it's okay. Everything will be fine. Ganun po, ganun pong Kaya set the talk. Tama naman po 'yun. We have to embrace life realities and this time ano po yung facts of life need to be accepted. Kailangan po talagang yung realities hindi na po natin siya it cannot be changed. Na talagang wala na. Yan na yan. Hindi maaari. 'Di ba po? Yan na yan. Opo. Yan na yan. Na hindi natin pwede siyang Mhm. baguhin. We just have to Yes. live with it. Ayun, live with it. Ayan, Yes. nabanggit mo yung mga bata na akala natin ay parang hindi nila maiintindihan. Pero ang maganda po, itong mga bata natin ngayon, especially itong mga ating bata ngayon talaga, ang gagaling nilang umintindi. Yes. Tapos, Ako lang, you listen to them when they talk, ay ang gaganda, marunong sila ng mga strategies, no? Mag-uusap sila mga bata to bata, di ba? Magagaling sila magpaliwanag sa isa't isa, nakakatuwa sila, no? And they also manifest a certain degree of sensitivity. Meron silang sensitivity, na Ito po. minsan hindi lang nila ma-express yung proper words, no? Pero minsan yung sa kapwa bata, 'di ba, pag nakita nila minsan umiiyak yung kalaro, pinupunasan nila yung tears ng kalaro or ihahag nilang ganyan or wala silang malamang gawin, bibigyan nila ng whatever, no, para lang yung isang bata ay mapacify, 'di ba? Parang ito yung maganda na ma-realize din natin sa ating pong mga bata. Okay, let's go to the second set. Ito naman po, set the heart. When we say set the heart, di ba ito yung emosyon? Ayan. Anong mga emosyon ang kalakip naman itong mga life quakes na ito, di ba? Anong mga emosyon na yan? It's okay to to feel this. It's okay to feel that you are sad. Life brings moment of sad because life brings moment of sadness, even anger, disappointment. Kaya it's okay to feel. Okay lang na ma-feel natin. It's okay to be quiet and sometimes it's okay din minsan yung refuse to talk, yung parang ayaw mo na lang magsalita. And Kaya it's naman not sisigaw.
Opo. Ay, minsan, siyempre, pagka ano ka, pero matututunan mo na din po palang dumating minsan na refuse to talk. Yung quiet na lang, refuse to talk. Pero, siyempre, kapag ka nandun ka sa high peak ng emotion mo, hindi mo rin talaga maiwasan eh. Pero hanggat maaari po, it's okay to be quiet and refuse to talk. Kasi hayaan mo na lang, parang hayaan mo na lang yung puso mo yung ano, maramdaman nila kung ano yung nilalaman ng puso mo pag tahimik ka. And it's okay not to be okay. Sabi nga nila, pag sinabi po ng Yes, set and heart, it's okay. It's sa okay. bata, sa bata natin Sa titingnan. bata po, sa bata po, pag sinabing, pag they are crying, sabihin mo, it's okay. Let's say may laruan silang nawala. It's okay. Talagang ganun. At least parang experience na lang po, di ba? Nasira yung laruan. It's okay. How long you've been using your toys? Parang ganun. O, marami na palang beses eh. So, dumarating talaga yung time na nasisira sila. So, it's okay. Yes, Parang, so sa ano kasi, itong tinatawag nating set the heart, may mga pagkakataon na ang mga pusong ina ayaw nang nasasaktan ang mga bata. Eh dito sa life quakes ay hindi maaaring hindi masaktan, di ba? So halimbawa, may mga pagkakataon na may gusto yung bata. O ito, napakasimple na lang. Halimbawa, yung bata meron siyang gustong isang pagkain, di ba? Hindi pa mm, ito yung seryosong life quake, di ba? Eh yung pagkain na yan, hindi naman talaga para sa kanya. Hindi siya kasaling kakain doon. Kasi it's for another person or another family or basta hindi sa kanya yon. Yung dialogue minsan, ano, kaya nga season talk tayo, ay hindi natin kailangan sabihin sa bata na, "Oy, huwag ka na umiyak, kaya mo na yan. Kasi, oh, bibili kita niyan. Mas marami pa dyan." Yun. So, hindi po yon ang ibig sabihin natin ng season talk. But ang season talk po dito sa Set the Heart is, anak, alam ko, mukhang nalulungkot ka, frustrate ka kasi mukhang gusto, sabi mo gusto yung pagkain kasi hindi atin yun eh. mhm, Hindi atin yun. Tsaka wala sa budget natin yun. Kasi nag-grocery minsan, di ba? Eh, nag-a-adjust na nga kayo dahil kumonti na yung inyong kita dahil nawala ng trabaho, di ba? And dati nakakabili kayo nun. So, the season talk there is to let the child realize na oo na lulungkot ka, dati nakakabili tayo niyan. Pero ngayon anak talagang hindi na natin prioridad yan. mhm. Kailangan nating ito yung una natin. Kasi di ba, magbabayad tayo ng eskwelahan mo. Magbabayad tayo para sa field trip mo. O, di ba, yung mga ganon. So, it's okay for the child na to hear those words calmly. Yan. Tapos meron Yes. akong nais ding ipaalala no, sa ating mga kasama sa Moms at Heart. May mga pagkakataon po, itong set the heart. Yung heart natin, yung naipapasa natin sa bata. What do I mean? Tayo mismo, syempre, bilang mga moms at heart, gustong-gusto nating ibigay, no? Yung gusto ng bata, pasayahin yung bata. And because of that, we are frustrated na hindi natin mabigay. Kasi nga, lumiit na yung income eh, dahil ang na-life quakes natin, yun, finances. So, maging maingat po tayo. Kasi yung damdamin natin na yun, baka natin ma-communicate sa bata. Yung discontentment sa puso natin. And paano yung mga kapahayagan nito? Papagalitan mo yung bata. Tumahan ka na nga kasi dyan. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo, hindi po pwede. Mm, So, mm, mm, mm. yun po, ibig sabihin nun, tumawid na yun yung discontentment mo. Na-translate na siya na parang yung bata na ngayon ang at fault, where in fact ikaw yung disappointed. At dahil True. Every disappointed ka, time. Opo. yun yung bukas ng iyong salita. Na yung bata parang kawawa naman. Naging recipient na lang siya, naging tagatanggap na lang siya ng iyong disappointment. Kaya maingat po tayo no sa ating season talk na ibibigay po natin ng yun, maayos ang ating salita at ipaayos muna natin yung ating damdamin din as we set our own heart. Kasi we cannot set the heart of another person, much our children, much more itong mga bata natin, kung yung Yes. sarili nating puso, hindi pa rin po nakaset, di ba? Baka True. magkaroon tayo ng ibang masasabi. Yun nga Opo. yung example ko, di ba?
Yes, Mami Bessie, relate ako dyan. Kasi when the time nung aking husband ay nag-resign po sa isang magandang trabaho para po ah, sa missionary works ay doon napatunayan yung pong napatunayan yung kailangan ayusin ko yung puso ko at mapakita ko po sa anak ko na malaki ang pagbabago. Iba po yung talagang sa missionary, alam ko po ay naiintindihan ninyo, ito ay by faith palagi. But then we have to mag-look up sa amin si Faith na okay, dahil pagsunod sa Panginoon so maraming changes, but then alam natin at the end of the day, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Yes, oo. At dapat talaga dahil pangalan ng anak mo, Faith. Ayan. Kaya Yes dapat po. makita niya. Dahil yung Faith ay hindi pangalan lamang niya kung hindi naging sa buhay ninyo. O, di ba? Yan. Oo. Yes po. So, yun nga po yung ibig ko sabihin, na pwede naman po na dumaan tayo sa mga stages. Like, it's okay not to be okay. Yan. And pag nakita tayo ng ating mga anak, because we are setting the heart, let's tell them, alam mo anak, ako rin naguguluhan no? Pero sige, aayusin natin ito. Yes. Alam ko, ikaw din. Nararamdaman mo, parang misa nag-iisip ka rin, di ba? Pero sige lang anak, ito na tayo ngayon Ito tayo ngayon. So, pagtulungan natin itong mga pagbabagong ito. Kasi, actually, itong mga pagbabago kasi na ito, ay ito yung mga mahihirap na bagay na mag-a-adjust tayo. Okay. Opo. Now, let's set the mind. Ayan. Pag sinabi nating set the mind, ito kasi yung processing zone So, yung una natin, set the talk. Medyo usap-usap. Ito yung realidad ng buhay. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan, no? And you do that as you embrace the reality of life. You embrace the child. And then yung sinet natin yung heart, okay lang maging emotional. Okay lang to feel not okay. Okay lang na Yes. makita ka ng anak mo na ganito. But then you have to be open na inaayos pa yung heart natin. But this one, yung set the mind, ito talaga yung i-work out mo na yung process. Yes. Kasi it all starts in the mind, no? Ito naman, puro letter F naman ito. Puro letter F. Ang una natin dito is focus on new beginnings that are possible, di ba? Nawala na yung luma, may bagong kapalit. Di ba? May bagong kapalit. So, True. yes. Bali, po dito pag when we say focus on the new beginnings, it is, for me, setting our mind, pakita po natin sa mga bata, pakita po sa bata na setting our mind to a new beginning. It means that we begin or we start trusting God always, no, leading us to a fresh start. Yun po yung Okay. focus of the new beginning. Mapakahirap po kasi para kasi mami aanin mo sa sa mga bata na paano magfo-focus sa new beginning, 'di ba? So you have ako mismo bilang adult, ako muna kailangan makita ng bata. Makita ni Faith na I have to set my mind na ito na yung bagong beginning. Ito na yung bago. Ito na siya. Embrace the beginning. Embrace the renewal. The renew. Kung ano yung buhay na meron. Tama po ba? Yun yung aking yun yung aking point of view. Sinabi mo na nag-resign yung asawa to become a missionary. That's the beginning. Yes. Parang ito yung previous, ito yung luma na dati 1530 merong pay envelope na ganito, 'di ba? Daming benefits, no? Medyo mataas yung yung salaries, no? But then nung nawala, that's the new beginning. Yes. That's the new beginning, 'di ba? Yun yung ibig sabihin natin na konektado pa rin, lamang maiisang tabi yung isa, tapos ito na yung uusbong na bago. Ito na yung bagong gagawin. And it all depends sa unang mga dinaanan natin, sa pag-uusap sa mga bata. Hindi natin laging ibabalik yung salitang sana, 'di ba, nung araw ganito. So wala yun dapat, no? So anak, anong gagawin natin ngayon, 'di ba? Ano kaya ang pwede nating mga bago ngayon, no? Iba kasi iba na yung life natin ngayon, no? Ano ba yung missionary life? Ano ba 'to, anak? So a new beginning can also mean that pwede mo siyang
i-expose sa mga buhay missionary, di ba? Mag-aral Mhm. kayo ng mga storybooks ng buhay ng mga missionary, ng mga tao na nagkaroon ng mga bagong buhay dahil sa meron na silang ibang nasa isip na gustong buhay, di ba? Mhm. So, ito yung mga maganda dun sa new beginning. So, and doon sa new beginning, parang nakita ko tong aking katabi. O, di sige, ito, new beginning, fix the old. Yan, maganda ba to? Yan, o, kasi ito yung old mo eh, di ba? So, when you say that you have a new beginning, yan, o titingnan mo na yung from the old, o sige, mawawala siya, pero you still have this. You still have this, itong mga bago na, ayan, namumukadkad, di Bagong ba? sibol. Ito May na mga yung bagong bago sibol. niya. Opo. Ito na yung bago niya, di ba? So, doon po sa mga listeners natin over the radio, ang aking pong pinakikita dito ay isang twig, isang Mm. sanga ng bougainvillea na mukha siyang naputol dahil yan, matanda na siya. Pero mula dito sa luma na ito, gaya na ating pinag-uusapan, isang lightweight na nawala, ay ayan, meron pa siyang pag-asa, okay? So ito ay aking mapapalabas ko po ito na 3 bagong bougainvillea, okay? Yes. Fixing So the yun po yung old. ibig sabihin. Opo. Na maaaring si old, nawala na siya, pero ito ay isang stem. This one is Exactly. another stem. At ito Mm. ay another stem. So magiging 3 siya. O, di ba? So ito po yung maganda na makikita natin sa ating din po ng buhay-buhay na hindi tayo nakatingin din sa old na ire. Yan, no? Pangit na yung old eh. Tuod na siya eh, di ba? Opo. But from the tuod, na yan, mukha na siyang old na old, ay makakausbong pala. Kaya fix the old for something fresh. O, di ba? Yes. So yung na isa-isang tabi si old o kagaya ng old ng iyong buhay ay well, yung nakasandal, 'di ba, sa fixed salary o sa mission work, you have to Mm. live by faith. You have to Live live by by faith. You are living by Mm-mm. Mm-mm. And living by faith, ang nakakatuwa dito ay napapatatag. Okay? Salita naman dyan sa letter F ay fortify. Hope on the 45. existing. Yes. Ito na yung Para- buhay mo ngayon. So, In o di other ba words, nakalakbay ka naman? yes. Yes po. Para sa akin naman po in other ano naman po on my ano naman po pag sinabi nating fortifying hope means trusting. Ano ka talaga? ah Continue to work. Kailangan mo mag-continue. Kailangan mong ah, ah, magpatuloy. Paano makikita ng isang bata ang katulad naming mga adult na nagpapatuloy whatever happens na from magandang work going to hindi ko po sinasabing hindi magandang work ang ano kasi ang missionary work kasi parang hindi ka nag-work sa secular but you are working in the kingdom of God parang ganoon. So paano yung doon po papasok ngayon yung fortify hope on what is exist. Para sa akin naman po, how will paano ako magiging magandang patotoo doon sa bata o sa anak ko ng yun yung aming pinili. Yung dahil sa pagbabagong iyon na makikita niya na okay, may dumating ng pagbabago at ito kami ngayon pero hindi naman pala, parang wala naman palang hindi niya mararamdaman yung pagbabago. Hindi po niya Mm-mm. mararamdaman yung may pagkukulang. That's the word, yung pagkukulang na nabago lang siguro, medyo nag-adjust lang, pero walang pagkukulang. Mm-mm. Yun po Mm-mm. yung ibig sabihin sa akin nung last po na fortify hope on what is exist. At ito ay nakasalalay na naman doon sa ating season talk, no? Yes Well, po. nakaka-relate naman ako dyan sa resign na yan in new work. And ako looking back, parang sobrang bata Y- ako pa noon to give up a career, di ba, no?
at bata yung mga anak ko. Pero sa ngayon, ang nakakatuwa ay itinatanong na nga nila, no? Iba na yung Mhm. season talk namin, adult talk na ito, no? Mhm. So, tatanungin niya, Mama, paano mo na sigurado na noong mga panahon na yon ay tinatawag ka ni Lord at natikman natin lahat itong, yung mga nagdaang adjustment, di ba? Mhm. Yung nagdaang adjustment. And now, looking at those adjustment, ay ang Panginoon ay faithful. Ay faithful, oo. Looking at my children ngayon, Yes po. hindi nila dinaanan, yung mga dinaanan, hindi dinaanan nila ako, yung dinaanan nila noon when I was Mhm. Mhm. new in the mission field, di ba? Kasi nga, reaping na sila ngayon, reaping na yon. Mhm. Mhm. But during that time na mukhang medyo mahirap, no, ay nakita rin na iba lang naman yung flavor, but Yes. the dish is still the same. Ganun. Medyo na Opo, iba yung totoo. flavor siguro. Totoo po. Yung presentation, ganyan, kumbaga sa setting, no? But it still provided the same nourishment. Ayun. The same nourishment na ngayon ay kanila namang tinatamasa na. Ayan, di ba? Mhm. Okay, Mhm. so yan yung ating mga usapan patungkol sa season talks para sa mga bata on Life Weeks. Pero ang pinakamahalaga dito ay tayo po. Ayos ba tayo para magbigay ng season talk? Kasi kung apektado tayo sobra, kung nandoon yung ating discontentment sa puso natin, ay iba rin pong lasa yung season na ibibigay natin. Yung seasoning natin ay maiiba yung Yes lasa. po. Totoo. Mhm. Mhm. At dahil po naisalansa na namin ang ating mga tatlong sets na yan mula sa mind, sa heart, at sa ating pong usapan, no, set the talks, ay hingan muna natin si Joanne ang kanyang. Ano ba ang iyong parting words, reminder sa ating mga momchies? Okay, Mami Bessie. To all mommies out there, kung meron po tayong life wakes sa ating napag-usapan, something can be done to make way for the best. With faith, determination, and right mindset, we can turn challenges into opportunities and allow God's perfect plan to unfold. At dahil dyan, posibleng magkaroon po tayo ng season talk sa ating mga anak. Tama po ba, Mami Bessie? Of course, it all starts with our own heart, with our Yes. own perspective, patungkol sa mga life quakes na yan, kasi kung ano yung nasa puso natin, nasa isip natin, ayun din naman ang magdudulot sa atin upang lagyan ng tak-tak na seasoning, no? At yung mga ginaganyan na pepper, di ba? Ang ating pong mga pakikipag-usap sa ating mga anak. Maraming salamat sa iyo, Ma'am si Joanne. At maraming salamat din po, Mami Bessie, sa inyong paanyaya. Pero hindi po tayo magtatapos ang wala po tayong panalangin. At para sa ating panalangin, ay tawagin po natin ang isang kasama natin sa Praying Moms at Heart, si Ate Len. Tayo ay manalangin. Lord, we thank you for these learnings today. We pray for mothers to have obedient heart and sound mind as we face different transitions in our life called life quakes. Alam po namin na hiwalay po sa inyo, O Diyos, ay wala kaming magagawa. Kaya hiling po namin, Banal na Espiritu, ang lubos na pagmamahal, kalakasan, pasensya at talino upang daanan at mapagtagumpayan ang mga challenges ng buhay bilang mga nanay, bilang mga magulang. Kami man po ay may mga maliliit na anak o mga teenagers o mga adults na ang aming mga anak o maging aming mga walang anak na nagiging nanay sa marami. Dalangin po namin ang inyong pagpupuno araw-araw. And we declare more strength physically and emotionally for every mothers and parents and those who give
caring love in handling transitions in every season of our life. All this we surrender and pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyo, Ate Len, sa inyong pagtatapos sa atin sa panalangin at sa inyong pong lahat na atin pong nakasama dito nga po sa ating huntahan patungkol sa Season Talk. Maraming rin pong salamat. Tunay naman po na ang life quakes ay nangyayari sa ating pong mga buhay. At napakahalaga kung paano tayo po ay magbibigay gabay sa ating mga bata patungkol sa kanilang pananaw dito at pagtanggap sa pamamagitan ng ating mga season talks. Salamat po sa inyong pagsama sa pamamagitan ng inyong pakikinig over 702 DZAS AM1 or di kaya naman po sa atin pong FEBC Radio TV or baka naman po kayo ay nakakonect sa Facebook ng Moms at Heart or Memo ni Mommy. Maraming pong salamat at ang lahat ng yan ay made available dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang inyong Mommy Bessie Rios. Patuloy po tayo sa paglalagak ng ating pong mga pusong ina sa kamay ng ating Panginoon para siya po ang mag-ibig.